Hayan mga kakugi, ako si Kugi Pinoy, Kuya Rex. So ako day si Rex Igay. I'm 45 years old na gyud mga kakugi. Officially 45 years old. So usa ko ka pamilyado, na ako'y upat ka anak, tulo ka bayi, ug usa ka laki. So naningkamot no, nagbisig. So inani mga kakugi, ako mong istoryahan kung kinsa jud ko. So nagikan jud ko sa pobre nga pamilya. Nagtubo ko, nagbalhin-balhin mig mga lugar. So natawo ko sa Kabangkalan, then nibalhin mi og Kanlaon, disim nibalhin na pod mi Kabangkalan, then eventually nibalik na pod og Kanlaon. So inana mong kinabuhi mga kakugi. So wala jud mi nakapundar og ining ingon nga nindot nga balay, tungod pobre yun lagi mi kay mga kakugi. Kasulay kog trabaho katubhan, kasulay sa kog trabaho lamakan. So usa sa mga hugot nako mga kakugi, nganong ni eskwela ko, nangita jud kog paagi, nagworking ko since grade 6 no, nilayo na ko sa ako ang ginikanan tungod layo among balay, inupot layo no. Kung lakaw nimo siguro mga 2 ka oras padulong sa syudad, kay sa una balhabal na magyud ni masakyan, so maglakaw. So ako magtrabaho sa lamakan, ang pinaka dili nako is kang init, kay mag-nosebleed jud ko mga kakugi. Mao na akong problema kaniadto. So ang hugot nako miskwela jud ko. So mao to, eventually nakahuman tag eskwela mga kakugi sa atong paningkamot. Pero dili ina na kasayon no. Usa ko ka pobre, dili sad ko bright nga pagkabata, average ra jud ko. So na grade 6 ko sa Kanlaon, section 2. Pag first year nako na section 1, pero pag enroll yun nako is section 4 ko, section 4. Tungod lang kay walay kulang ang estudyante nga mosulod sa section 1, mo to gi-integrated mi, nabalhin mi og section 1 ka Ma'am Bautista. Di jud ko malimot ni Ma'am Bautista nga mong first year teacher. Dayon pagka second year nako na section 2. Diyon pagbalhin ako og third year na third year ko, section 4 balik. Mamahinay akong English teacher, this time advisor. And then eventually pagka fourth year na ako, nahimo na po kong section 1. So si Serious, ako kabalo kong naa pa baron si Serious, mao na ako ang advisor sa kaning fourth year high school. So mo to mga kakugi, naningkamot ko ni eskwela ko, nianhi kog Dumaguete ng eskwela kog Aksat no. Kay ang first choice gyud nako mga kakugi is agriculture. So ni-take kog exam didto sa Norso sa Gihulngan. Wala na ko nabalikan kung nakapasar ba ko, ni pasar ba ko. Naka-decide ko nga mag computer electronics sa Aksat. Nakaya for 1 year mga kakugi, na suportahan ko sa akong mga ginikanan, pero naluoy ko, naputos gyud sila og utang. So eventually I decided to stop, then work for Cebu. First work nako, nahimo kong bagger sa Prince Warehouse. So inala mga kakugi akong kinabuhi, nahimo kong bagger sa Prince Warehouse. Karon gihimo na sila Prince Hypermart. So sad to say mga kakugi, among sweldo at the time is minimum is 145. Well, 145 ang regional nga minimum wage. Pero sadly to say, no, in that company nga akong na-mention, 100 ra among madawat per day. So moto, it's a blessing nga ako'y customer dito, which is from Siliman Cafeteria. And di ko malimot si Mrs. Lem, si Miss Mendez, si Miss Salimbagat, which is nangimong Mendez, o kauban niya iyang stockman si John Mendez nga sila eventually they get married sa lakaw sa mga panahon. So inani mga kakugi, tungod adto nga experience, giingnan ko sa akong supervisor, dong imo na ning tsansa no, ako kang ibaligya ani mga tawhana nga mo to. Giingnan ko niya, ma'am, kuhaan yun yung bataan ni kawa gani future di sa Cebu. So mo to eventually mga kakugi, tungod maayo ta og agi, maayo tag record no, 3 months na ko dito, giingnan ko sa supervisor nga ako kang gibaligya, meaning tanang mga maayo na kong mga gipakita nga mga batasan or future, or giingnan niya tong manager o katong supervisor. Giingnan ko sa supervisor, ako'y atiman sa ilang mga pamalit nga mga gamit para sa ilang catering or sa restaurant or sa cafeteria, nga dong tawagan ka na mo if ever na ibakante.
So it's a blessing yun mga kakugi. Ni uli sila og Wednesday, niyon sila motawag sila Friday. But pagka uli nila, pagka next day nitawag sila sa office nga naibakante. So mao to mga kakugi, ni balhin jud ko, ni uli kog Negros, nananghid ko sa Prince warehouse pa adto nga mo resign ko kay mo eskwela. That's October. Pero ako atong pasangil na to, which is ni adto ko Siliman, nang trabaho ko as food server. So experience na ko sa Siliman, naging food server ko, naging janitor, naging dishwasher. So wala jud ko nagdahom, no? Wala jud ko nagdahom nga mahawas gyapon ko ato nga sitwasyon. So eventually mga kakugi, tungod sa mga naatay maayo tag record, maayo ta mo trabaho, no, di ta mo balibad og trabaho na opportunity, trabaho gid atong gipangita. So eventually bisag naatay mga ginagmay, mga mistake, mga sayop nga decision, but eventually we become humble and we learn from our superior advices. Nalampasan ako mga kakugi. So that was nisulod kog Siliman 1999, ni hinihawa ko og 2003. Okay, 2003 ni volunteer ko as missionary sa Cagayan de Oro. Pagbalik sa 2025 mga kakugi, pagbalik na ko sa Siliman, dili na ko isip food server, which is ni-apply ko for a working student. With the help of my mentor na si Professor Istoconing, nakasulod ko sa Siliman na wala ko kwarta. So ang technique na ko dito mga kakugi, ako i-share po na in another video, how to enter Siliman nga wala kay kwarta. Dili ka bright pero ganahan kang muhuman og eskwela, pwede na mga kakugi. Pwede nimo jud masulod ang Siliman University. So inaalala lang mga kakugi. So mao to, naka-eskwela ko, then pagsulod ako sa Siliman, I apply sa mga nangita kog mga grant, mga scholarships. So eventually nadawat, naka-enroll ko for first semester. Di maayo ako mga grado kay puro arts akong gikuha. Naka-average ko og 90 kapin, no? 91 kapin. So ni-apply ko for grant scholarship. Nadawat ko mga kakugi. So na-enjoy na ko ang LT Ruiz Grant Scholarship. Si LT Ruiz which is the first Filipino president sa Siliman University. So mao to, nakahuman ko sa ako ang third year na wala jud ko nabayran. But eventually mga kakugi, I'm so confident kay third year na ko na minyo ko along the way, no? Na minyo ko along the way, which is matud pa ni Duterte nga ako ang na-realize sa iyang gisulti na miscalculation. So para sa ko mao to'y gitawag na miscalculation sa akong kinabuhi, which is niminyo kung wala pa ko nahuman og eskwela. Medyo lisod-lisod gyud ang kinabuhi after adto. So wala ko, nahunong ko 2000, supposed to be mo graduate ko 2009. So but 2008 na stop ko. Wala na ko nung ka-enroll for fourth year nako, last year nako. So what I was doing is building my family. So building a family mga kakugi nga wala ka nakahuman og trabaho, eskwela, lisod jud kaayo og pangitag trabaho. So lesson learned. First na kong trabaho is after ko ni kuan sa Siliman is nahimo kong construction worker, but I learned so much from the construction. So akong brother-in-law naaman siya construction firm, so nahimo kong timekeeper, but nakita nako unsa kakapoy ang trabaho. So what I did there is nagtaod silang mga tiles. I learned how to taod tiles, I learned how to cut tiles, and eventually ako na ini-install nga naman walay mula hutay sa mga trabahante nga mo overtime. That's the subcontractor mi ato nagtaod mi mga tiles sa Robinson. So dito ko nahanas og pagtaod og mga tiles, but eventually nihawa rasad ko ato nga trabaho, nahimo kong account executive sa from construction, nahimo kong account executive sa DYSR or gitawag na Killer B. Ging boss nako si Roy Bostelio or si Roy Bass. So for 3 years kay Sir Roy Bass, no, I learned so much how to market. But in my experience sa being a volunteer missionary, sayon ra yun ako ang pag-istorya sa mga tao. So it's easy for me as a being account executive. So nangita og mga client sa advertiser. So gawas nga na ako'y sweldo, at the same time na ako'y commission, which is 20%. So at that time, no, kay naatay mga ex-deal
So meaning, for example, ang Shakey's magpa-advertise, dili kwarta tanan nilang ibayad, which is they will pay some gift certificate. And sometimes Mr. Roy gave us a gift certificates. So mayon ko sa akong wife nga wala tay sudan karon wala tay pagkaon. So naay gift GC diri nga gihatag si Roy, Sir Roy Basamon Cafe, tanan mga onta. So inana among kinabuhi mga kakuy. Medyo nindo to siya, but I started to start my own business while working. So eventually I stopped na po dito sa akong work. But at the same time I still earning my commission. So mo to ni venture ko og my own business. My first business nga gihimo is mao tong Buenas Nachos. So I created that product nachos out of nothing. Out of nothing. Because of difficulties mga kakugi, inani, because of difficulties, no, akong anak 1 year old pa nasundan. So kinahanglan ng gatason, so kalas gyud siya kay mo inom gatas. So what I did, we learn it from the group na sa among grupo sa mga diri sa simbahan, how to mix soya milk. So moto akong bata akong gipainom og soya milk, but kami mo'y maghimo. So masimig labay atong mga sapal. That sapal, it become an opportunity to create another product which is chips. Moto nihimo na kong nacho chips. So inana mga kakugi, but eventually ni okay to siya for a while. But when I transfer here in Tanhay, sa Dumaguete okay siya. When I transfer sa Tanhay, medyo lisod ang market. So dili kayo siya marketable. So I shift to another business which is Buko Shake. Okay kayong Buko Shake. But eventually mura siya hype, no? Mura siya hype. Then eventually I stop sa Buko Shake, ni balik ko og fruit mix. Then eventually mauna ni karon akong business. Nahimo o may og silugan, which is ni longer na among silugan for about 7 years. So mao na to mga kakugi. Then along the way, no, na by 2018 ni balik og eskwela. That's what 10 years after or 9 years after sa akong pagpundang. Then last 2000, before the pandemic, 2019, ni graduate gyud ta mga kakugi, ni pasa gyud ta, ni paso gyud ta, no, nindot kay ng feeling nga nindot man gyud kay yung feeling nga mo graduate ta. So nakahuman gyud ta sa atong college. Ato ang kurso nga nahuman is Bachelor of Science in Secondary Education, major in English. Medyo naglisod ta, naghanjapon ta challenges kay Cebuano gud ta nya atong in English murag gahi kayo. So kusay katawan ko sa akong mga student, akong mga estudyante, sir, gahiya sa imo ang in English. So ina na mga kakugi. But karon nag-prepare ko for my board exam. So but by waiting, we still doing business. So I decided to create this vlog. So mao ni mga kakugi, ang atumong sa atong vlog is unsaon lang to paghawas gikan sa kapobrehon. Mao nang ako ang vlog is Kugi Pinoy, no? Kugi Pinoy means kawad-on, undangon, himuong inspirasyon. No? Kugi Pinoy. So kawad-on, undangon, gawing inspirasyon. So mao na mga kakugi, mao na nga ato ang vlog. So hopefully we can inspire people from nothing, no, nag-start sa nothing and become mahimo. Ang akong pinaka-goal karon is to become to receive running gitawag nila self-reliance, or in other words mga naatay gitawag na financial freedom. So mao na pinaka goal nato nga naman natay ability nga makatabang pagid sa uman. So by doing that, di pamantag yun inana. So in this vlog, hopefully makatabang ta sa uban nga ma-inspire, maningkamot, no? Maningkamot nga dili babag ang kapobrehon nga di ta ka mag-eskwela. So mao na mga kaugid, daghang salamat. Thank you for watching. Thank you. Sa wala pa naka-subscribe, subscribe mo. Daghan pa ta kay mga video, no? Kugi Pinoy, mao ni atong YouTube, and the same time mao po ni atong Facebook page, and eventually mohimo po tawag ato ang TikTok. So daghang salamat mga kakugi.